Ano ang tunay na pagsisisi? Ang pagsisisi ay isang taimtim at seryosong desisyon na ang isang makasalanan ay tatalikod na sa kasalanan, tatanggapin si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, at mananampalataya siya na siya ay pinatawad ng Diyos mula sa lahat ng kanyang mga nagawang mga kasalanan. May resulta po ang tunay na pagsisisi. Nasusulat po sa Tito chapter 2 verses 11 to 12, Tito chapter 2 verses 11 to 12, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Ang tunay na pagsisisi ay nagre-resulta ng banal na buhay. Atin pong mababasa sa Awit chapter 119 verse 11, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Sa Roma chapter 6 verses 1 to 4, ito po ang sinasabi. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Kaibigan, huwag kang maniwala sa turo ng dyablo na ang Kristiyano daw ay gumagawa pa rin daw ng kasalanan. Malinaw po ang Biblia na ang isang tunay na Kristiyano ay may bagong buhay na hindi na gumagawa ng kasalanan na alam niyang kasalanan. Atin pong mababasa sa unang Juan chapter 3 verses 8 to 9. Unang Juan chapter 3 verses 8 to 9. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya'y hindi maaaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Kaibigan, kung hindi mo pa nauunawaang mabuti, hinihiling ko na ulitin mong pakinggan
ang mensaheng ito.